Nakakatawa pa yun. Kaya siya lumipat. Kasi nga dahil sa na-experience niya sa pagtatrabaho sa government. Ngayon, alam ko retireable na siya. Lumipat naman sa Pilipinas. Gusto ko sabihin, ayaw mo sa corrupt na government tapos lumipat ka sa Pilipinas. Today I thought I'd share with you some of the initial thoughts about why I had to leave my own country. Years ago, I was a property and facilities manager in Canada, specifically British Columbia. Government was not something that I would ever want to deal with, as I had already experienced their inefficiencies. I was approached by a fellow who actually, he used to be a garbage contract salesman. Asked if I would join him to work for the federal government in the West Coast services. And they ended up granting me the largest portfolio in Western Canada. Initially, I had no experience with government working for them directly. But on the very first day, my new boss took me out for lunch. What did he do? He brought along a contractor that he had been dealing with, and the contractor ended up buying us lunch, which goes against my ethics anyway, as someone who would be dealing with a potential supplier or contractor. But he assured me that this guy was good and that I should use him in all my contracts. I was very quickly having doubts about having taken this position. But anyway, I kept my mouth shut. But over time, as I saw my bosses feeding work specifically to their contractors, I began to catch on what was going on. There are a couple of particular incidents of note. One of them was when a chiller failed at Sinclair Center, and I called in contractors to quote on a replacement chiller. One of my engineers pointed out that there was a deep water project that was held in Toronto where they just extracted the cold water from Lake Ontario to cool the building through a simple pump and a pipe, and that reduced the cost of having to install a new chiller, which would be in excess of $250,000. When I brought this idea up to my superiors, it was immediately rejected and not entertained at all, because I guess somebody wasn't going to get anything if they didn't buy the chiller. This opened my eyes as to what's really going on in Canada in terms of government agencies. It's all about padding people's wallets, filling jobs that don't necessarily need to be done. Yun! Yan na! Kailangan maging masaya lang lagi tayo, di ba? Kahit masakit pa yung kamay ko, animal yung kamay ko, sakit. Tuwing hapon, sinusubukan kong tumakbo. Kaya lang parang yung panahon naman ang pumipigil sa akin para mag-workout. Ay, dilim na naman. Pero mainit. As usual, susundo tayo sa aking asawa. Nga pala, kwento ko sa inyo yung yung nangyari sa amin nung camping namin noong weekend. Diba nabanggit ko na yun kagahapon. Sa isang video ko, nabanggit ko na. Grabe yung di tapos na kami. Paulan-ulan nga, walang problema yun. Kasi pagkatapos naming magluto, biglang papatak. Tapos mag-aayos na naman kami. Kaya lang, nung pagkatapos namin kumain, biglang bumuhos na. Kaya siguro mga bandang alas, na rin yun, alas 10, ganyan. Kaya pasok na rin kami sa tent. Buti na lang, maayos naman yung namin, yung lugar namin. Maganda yung pagkakalagay ng tent, ganyan. Tapos, so yun, okay naman. Pwesto na kami. Tutulog na. Mga bandang alas 12 yata yun. Alas 12 na ng madaling araw. Biglang merong parang pumutok. Pak. Ang pagkakaano ko, syempre, naalimpungatan ka eh. Akala mo kung ano yun, kasi pa isa-isa lang naputok eh. Pak. Tapos sunod mga sigawan. Di syempre, sa akin okay lang. Kaya kakabahan ka, pero hindi naman yung gaano. Buta natakot yung yung panganay ko. Nangangatog talaga siya. Naakala niya yung mga putok na yun, baka baril, ganyan, kung ano na nangyayari sa labas. Hindi na nakatulog, siya, parang natakot talaga siya. Kasi nakikita mo, nagsishiver siya eh. Tapos maya-maya, tumabi na sa amin.
nangangatog siya. Sabi niya, ayaw niya na raw mag-camping, ganyan, natatakot na siya. Gusto na, alas 12 ng madaling araw, gustong umuwi na. Sabi ko, wala, yun mahal, ano yun, fireworks lang yun. Nakita ko naman kasi na aninagan ko na lumiwanag nga, na alam mo, fireworks lang. Kaya lang, nakakatakot lang na pangit na experience sa kanya. Sabi ko sa kanya, pag merong mga ganyang incident, kung ano man yun, kung masama man yun, pupuntahan niyo ng mga park rangers. Really? Gumagano. Natatakot yung anak. Pero yun, kinabukasan na naman. Siguro natulog yun, mga alas 3 na rin ng madaling araw. Hindi talaga siya Pero yun nga, pagising niya, okay na. Sabi niya, in-explain ko na lang na kung kasi baka ma-trauma eh. Nakakatakot, baka ma-trauma. Pero yun, ang haba na naman ng intro natin na kwento, no? Para sa mga kakapanood lang pala sa akin, ako nga pala si Brandon Boy. Anyway, yun na nga. Eto na nga. Nakita niyo pinapanood ko sa inyo nung umpisa, di ba? Na hindi rin pala safe ang Canada sa korupsyon, di ba? Sa government pa si kuya nagtatrabaho. Hindi rin safe yung Canada sa yung mga nangyayari sa atin sa Pilipinas. Nag-comment nga ako doon sa video niya na yung corruption. Sabi ko, sa Pilipinas worst ang corruption. Sabi niya, magkaibang klase ng corruption naman. Pero ang inaano niya, parehong merong corruption. Kahit sa ang lugar merong corruption. Pero ang pinakamatindi kasi yung sa corruption sa Pilipinas, naging masyadong gahaman yung mga officials natin sa DPWH, sa yung mga contractor na sa dito sa Canada, parang yung kinikwento nga ni Kuya parang nagsisimula pa lang na hindi siya yung garapalan na pero sinasabi nga niya na kung magtutuloy-tuloy yun, baka yun ang makasira ng Canada. Tapos, ang ginawa niya, kaya siya lumipat, nakakatawa pa yun, kaya siya lumipat, kasi nga, dahil sa na-experience niya sa pagtatrabaho sa government, ngayon, alam ko, retireable na siya, lumipat naman sa Pilipinas. Gusto ko sabihin, ayaw mo sa corrupt na government, tapos lumipat ka sa Pilipinas. Ganun din mas corrupt pa nga sa Pilipinas ng todo Pero ang naman doon, kasi baka retireable na siya, kaya baka hindi niya na rin maramdaman yung corruption sa Pilipinas, kasi nga syempre hindi na siya nagtatrabaho, nagpe-pension na lang. Kaya napapansin nyo, napakadaming mga senior citizen ng mga puti sa Pilipinas na mga Amerikano, mga Canadian, kasi kapag nag-retire ang isang puti, mga taga western areas, malaki yung pension nila. Kung kunyari sa amin dito sa Canada, kung kunyari ikaw nagpe-pension ng $2,000 sa isang buwan, hindi ko sinasabing ako yung mga matatandang puti na. Mali mo, nagpe-pension sila ng 2,000 Canadian dollars sa isang buwan. Buhay na sila sa Pilipinas, sa totoo lang Hindi na sila magtatrabaho, na sila, rent na sila, or makakabili na sila ng bahay dyan. Siyempre, merong savings yan, yung mga yan. Kumbaga, na sila, mabubuhay na sila ng marangya sa Pilipinas kahit hindi sila magtrabaho. Kaya ang madalas na nakikita natin si Kuya Kurt, di ba? Nagbablog, yung mga ganyan na lang yung mga ginagawa nila, nag-e-enjoy na lang. Kaya marami kang makikita, marami kayong napapanood ng mga nagbablog ng mga puti na nag-e-enjoy na lang sa sarili nila. Ini-enjoy na lang ang sarili nila. Kaya nga nung nagkikwentuhan kami ng misis ko pagka ganun, sana meron kaming magandang savings saka kung magpe-pension man kami, kahit di ganun kalaki yan, basta may savings, tapos mag-iikot-ikot na lang kami, magagala-gala na lang. Pero napalayo na tayo sa usapan. Yung pagiging corrupt ng Canada, kinukumpara ko sa pagiging corrupt ng government sa Pilipinas. Diyos ko po, wala pa sa kalingkingan yung pagiging corrupt ng mga government officials dito sa Canada. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, nakita nyo yun. Merong pinakinggan ko yung palabas, pinanood ko yung palabas ni Jessica Soho, in-interview niya yung si Mayor ng Baguio, na alam mo yun, yung basta yung maliit na ilaw na nilalagay sa kalsada, ang presyo lang daw yun, yung totoong presyo niya, nasa 1,000 lang. Puta, ang presyo raw ng DPWH sa kanilang
11,000. Isipin mo yon, yung isang maliit na ilaw yung na 11,000 yung presyo. Tapos kung ilan yung inilagay nila doon, puta, ang laki daw ng ng kinukulimbat talaga ng ng DPWH. Putang talaga na. Buisit na naman. Pag naaalala ko, wala tayong magawa ang puta. Pero ang kagandahan naman sa Pilipinas, sana matuloy-tuloy kasi nakita na 'di ba? Tapos nandiyan si Mayor Vico na nag-aano rin na tumutulong sa mga investigation yung sa kalaban nga yung mga Diskaya. Nakalaban nila yung last year sa kampanya. Ngayon, nanghihingi lang si Mayor Vico ng para mga dokumento na para makita raw nila yung mga anomalya kung ano yung budget na ginamit sa basta. Pero ang kagandahan, nasa tamang direction ng pag-ayos ng mga nangyari dyan sa buwisit na flood control na yan. Hindi lang yan yung sa matatapos sa flood control. Ano raw yan, iisa-isahin na raw yan sa mga iba-ibang sangay ng government natin, sa yan DPWH, sa housing, yung sa mga housing marami din diyan. Yung sa customs, di ba? Marami rin diyan. Isa-isahin na yan. Hopefully, merong makasuhan at makulong. Kasi walang mangyayari kung kunyari gagawin nila yan. Tapos wala rin naman makukulong, di ba? Bali wala rin yung na yan. Hindi matatakot yung mga gumagawa ng kababalaghan na yan. Dito sa Canada, hindi ko alam kung meron na nakasuhan ng mga ganyan, yung mga tungkol sa graft and corruption. Wala akong nababalitaan pa eh. Pero yun nga lang yung napanood ko sa sa YouTube si Kuya. First hand na experience niya yung pagiging corrupt ng isang gobyerno, isang sangay ng gobyerno ng Canada. Kaya hindi niya raw masabi na yun lang yung nangyayaring ganun sa opisina nila. Baka meron pang ibang mga opisina, ibang sangay ng pamahalaan dito na ganun din ang ginagawa or mas malala pa. Baka merong mga katulad ng nasa Pilipinas. Hindi niya raw masabi. Hindi ko rin masabi. Kasi wala pa naman tayong nakikitang ganyan na sa balita. Pero nakakaasar. Yan ang sisira kasi sa mga bansa na na tinutuluyan natin tulad ng Pilipinas, 'di ba? Pipin mo nauubos yung pera ng binabayad ng taong bayan para sa mga hype na mga demonyong mamatay na kayo. Sige na, yun lang. Nagalit lang ako Nandito na yung asawa ko. Like, share, subscribe mo alam niyo na yun. Sige na, paalam.